So, ako nga pala si Jan Russell Aquino. Ito ang aking ikatlong output or ikahuling output para sa midterm. So, bilang estudyante nga, ano nga ba yung magagawa ko kapag may mga social media influencer na nagpo-post ng mga maling impormasyon sa social media? So, ako bilang isang estudyante, siyempre, haharapin ko yung mga ganitong mga maling impormasyon sa using credible source, paghahanap or pagse-search ng mga credible source gamit yung mga tamang mga websites, sa mga balita, or yung mga trusted na source na pwede magamit. Kapag kasi nakalap ko ng mga ganitong information is ipapakalat ko to sa social media na katunayan na meron akong pinagimitan source. Sa paraang educational ko naman to and magalang na hindi ko kailangan na paidlabin yung apoy. Hindi ko kailangan ng mas maraming attention. Ang kailangan ko lang is itama kung ano yung mali na na-post ng isang social media. Maaari din naman akong makipagtulungan sa mga kasama or ibang organisasyon sa paaralan, sa school, kung sakali man na hindi ko siya kayang mag-isa. And kung sakali man na hindi ko talaga siya kayang i-direct through social media, is pwede ko naman i-message itong si social media influencer kung sakali na na ganito yung impormasyon, ito yung mga credible source na nagamit ko, and napapatunay na mali yung mga impormasyon na binigay mo. Kaugnay sa pag-aaral kayo sa Rizal, yung bawat isa naman sa atin sa lipunan is may responsibilidad sila. No? Hindi lang naman bilang kabataan, tungkulin, kasi nga, di ba, kabataan na pag-asa ng bayan kaysa, tungkulin nating itaguyod yung mga katotohanan at yung kamulatan sa ating paligid. Kailangan natin mamulat or kailangan natin ma-open yung mga mata natin para sa mga ganitong issue na hindi lang dapat natin sinasarili. Kailangan natin na magsalita para sa atin. Yun lamang po, and maraming salamat. Sobra na.